Tinutukan din ng Kamara ang mga hakbang na ginagawa ng Department of Environment and Natural Resources katuwang ang iba pang ahensya para sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Pero ang DENR inihayag na posibleng umabot sa 3 taon ang naturang rehabilitasyon. May report si Melalas Mora. Humarap sa pagdinig ng House Committee on Ecology ang mga kinatawan ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau at Manila Bay Coordinating Office. Ito ay para mag-ulat kaugnay sa kasalukuyang malawakang paglilinis at pagsasaayos ng Manila Bay. Sa talakayan, ibinahagi ng DENR na nakatutok ang rehabilitasyon sa mga estero at iba pang bahagi ng tubig na konektado rito. Kabilang na riyan ang estero de San Antonio de Abad na napapalibutan pa naman ng mismong mga opisina ng gobyerno at pinaniniwala ang pinanggagalingan din ng mga basura. Particularly Manila Zoo, which is voluntarily closed down. Hospital ng Maynila, Bangko Sentral. As you notice, these are all government agencies. We also have Rizal Stadium and one major private entity near to it, which is Harrison Plaza. The LLDA has initially inspected all of these establishments and actions have been made. So Manila Zoo is voluntarily closed down and we still need to get the latest actions of the LLDA. Ipinunto rin sa pagdinig ang pangangailangan ng sewerage treatment plants. Pero ang problema, may ilang lugar sa Metro Manila na atrasado ang konstruksyon ng mga ganitong pasilidad. Ayaw kasing magbigay ng excavation permits ng mga local government units sa mga concessionaires. Karaniwang dahilan umano ng mga LGU ay makakaperwisyo ito sa trapiko. Actually, sir, 4 big cities in Metro Manila. So, based on the reports, like for Pasig, Parañaque, Valenzuela, and Muntinlupa area, sir. So, there are underutilized STPs. And aside from that, sir, around 20 big subdivisions do not want to connect to the available sewer lines. Naungkat din ang hinaing ng iba nating kababayan na ililipat ng tahanan at ilan pang mawawalan ng trabaho. Ayon naman kay House Committee on Ecology Chairman Dakila Cua, may mga idudulot mang ilang problema at abala ang rehabilitasyon naway mas manaig pa rin sa isipan ng publiko ang maganda nitong epekto. Tama naman din yung kanilang mga sentiments na may mga naapektuhan. Pero ang simpleng prinsipyo, kasi para sa akin, ang simple lang dyan ay dapat ang interes ng mas marami ang mangingibabaw sa interes ng iilan. Sa pagsisimula pa lang ng rehabilitasyon, marami na ang pumupuri sa linis ng Manila Bay kaya nagpaabot ng pagbati ang komite sa mga opisyal na nangunguna sa programa. Pero naitanong din tuloy kung pangmatagalan na ba ang magandang epekto na ito. Pagtitiyak naman ng DENR, kahit 3 taon lang ang inisyal na plano ng rehabilitasyon, may nakalatag na silang aktibidad para rito na panghanggang 10 taon pataas. Melalas Moras para sa Bayan. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, tutok na sa Balitang Subok at Laging Una. Muling nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga sangkot sa katiwalian at iligal na droga. Balitang napapanahon at laging maaasahan. This weekend, nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa ang Southwest Monsoon o yung hanging habagat. Balitang masusing kinalap para sa kapakanan ng mamamayan. Mahigit 100,000 trabaho sa loob at labas ng bansa ang naghihintay sa mga job seeker. Samahan ang tampalang Alex Santos at Catherine Vital sa PTV News. Hatid namin sa inyo para sa bayan.